kamote na akala lang natin ay panlaga at pangkamote Q. Aba, nagkakamali kayo dahil pwede din palang gawing suman yan. Kaya naman, gawin natin yan. Dito nga ay kagamit lang tayo ng ilang peraso ng kamote. Take note guys, hindi ko yan naggamit lahat, pero nalaga ko siya. Ang kailangan lang natin dito ay 2 cups ng grated kamote na nalaga na. So ayan, nilaga na natin yung kamote at hintay lang natin yan hanggang sa maging soft or luto na siya. After nga na maluto ng ating kamote ay syempre babalatan natin. At pagkatapos nating mabalatan ay gagadgarin natin yan guys. 2 cups lang yung kailangan natin dito ha, kaya hindi ko nagamit lahat ng kamote na naipakita ko sa inyo. Basta ang mahalaga, 2 cups na grated kamote na nalaga na yung kailangan natin. At ito nga, yan yung ating mga ingredients. 2 cups grated kamote. Tapos 1 and 1/2 cup glutinous rice flour. Pwede kayong magdagdag dito guys. 3/4 cup sugar. Kunyari madami yung gagawin nyo, ay kayo na lang yung bahala mag-adjust ng mga ingredients kung gusto nyo dagdagan or bawasan. Tapos 3 cups ng grated fresh coconut. Yung hindi pa nagagata guys ha. Kasi yung pinakang gata dyan yung magpapalinamnam sa ating magiging suman. Hindi natin kailangan lagyan dito ng tubig. I-mix lang natin ito ng mabuti at piga-pigain lang natin ng kaunti para lumabas yung gata ng ating nyog. Tapos nag-add tayo dito ng 1/4 cup ng condensed milk. Pwede rin naman na hindi na kayo mag-add kung enough na sa inyo yung tamis ng asukal. So ayan. At pagkatapos nga nating mahalo dyan ay ibabalot na natin yan sa dahon ng saging. Nalinisan ko na yung dahon ng saging guys and napadaan na din natin yan sa apoy. Hindi pa nga tayo expert magbalot ng suman pero ganyan lang guys yung ginawa ko. Kaya kayo na lang din yung bahalang dumiskarte para mas mapadali yung pagbabalot nyo ng ganitong suman. So ayan. Ganito kasi yung nakikita ko dati kapag gumagawa yung mama ko ng suman na San Fernando. Ngayon nga lang din ako nakagawa ng ganitong suman guys dahil yung kamoteng gapang yung tawag sa amin ay pangkamote Q or panlaga lang o kaya pampalaman sa butchi. Pero yung gawing suman ay hindi ako masyadong familiar. At ngayon ko nga lang ito nagawa. Dito nga sa puntong ito guys ay naubusan na tayo ng dahon ng saging. Kaya naman ang ginawa ko na lang ay nilagay ko na lang dyan sa ating molder. Pwede rin naman siya. Kaya kung wala kayong dahon ng saging na pambalot, pwede nyo ring ilagay sa molder. Kagaya nung ginagawa ko. At ayan yung ating nagawa. Pagkatapos nyan ay i-steam na natin yan guys ng 30 to 35 minutes. At ayan, i-check na natin kung luto na yung ating suman na kamote. At ayan, as you can see, luto na ang ating suman na kamote, o diba? Dalawang proseso nga yung pwede nyo gawin dito. Pwede nyo gawin yung hilaw pa yung kamote, or pwede din kagaya nitong ginawa ko na nilaga ko muna yung kamote. Yung advantage nga nitong process na ginawa natin, na nilaga muna natin yung kamote, ay mas matagal siyang mapanis guys, unlike dun sa hilaw pa yung kamote. Kasi medyo dry na yung texture nitong ating suman, kaya matagal yung shelf life niya. Ayan. At ayan na yung ating suman na kamote. Masarap siya guys kapag natikman nyo din. Medyo kakaiba pero lasa talaga siyang suman. At ayan yung ating mga nagawa na suman. Pwede nyong pang merienda or isabay sa kape tuwing umaga. Simple nga lang gawin at hindi kayo mahihirapan na maghanap ng mga ingredients. Kaya naman, tara guys, merienda tayo!